Today's recipe video is very special dahil ito ang first na i-share ko sa inyo now that I'm part of the Del Monte Kitchenomics family. And since Kitchenomics is celebrating its 39th anniversary, we will not only be sharing recipes but also meaningful cooking solutions when you get cooking with us. So today, let's reinvent a classic dish. Magluto tayo ng caldereta pot pie! So this is super duper bongga and madali lang pong gawin. So first, meron ako ditong beef kenchi that we've cut into around 1 inch cube. So ito po yan, ibabad muna natin para maging malasang-malasa talaga yung ating caldereta. So I'm going to put in here, this is garlic, crushed garlic, Del Monte red cane vinegar. I use this because it is naturally fermented, no preservatives, and no artificial chemicals. Soy sauce. So, ibuhos mo lang dyan. And some black peppercorn. So, you just mix it like this. And ibabad natin for around 30 minutes. So, iiwan lang natin yan dyan. And ibabad mo for 30 minutes, but make sure na well-covered ng iyong marinade, yung beef. Okay, so it's been 30 minutes. What I'm going to do, paiinitin ko na yung aking all-purpose pot. So medium-high flame because we're going to sear our beef. So isi-sear mo siya para mas lumabas yung flavors. Makuha mo yung caramelization sa iyong pan, yan yung magbibigay ng extra linamnam and color sa iyong caldereta. So, tatanggalin ko muna yung marinade ko dito, or actually, itutulak ko na lang na ganyan. Tulak mo para menos hugasin tayo. So, I get my tong and ibabaliktad ko yung aking all-purpose pot para dito ko ilalagay yung mabra-brown ko. You have to do this in batches. Huwag mong bibiglain. Otherwise, hindi mo ma-achieve yung nice browning. So, put some oil. Just a bit. And hintayin mo na medyo umuusok na yan. So, mainit na mainit po dapat yung iyong pot. Okay, yan. So, pag mainit na yung pot mo, paisa-isa po ang lagay, ha? Huwag mong bibiglain. Medyo talaga magpipilansikan lang ho yan. So, tanggalin mo yung bawang na yan. Isasama natin yan sa gisa mamaya. Okay? Kailangan po nag-brown, so both sides. I-brown mo. Yan. Ang bango. My gosh. So, I'm using here beef kenchi. Kasi maganda yung makikita mo yung kanyang layers of fat. Mas nagiging malambot, mas juicy. But of course, you can use brisket or any palambutin. Kung gusto mo yung ribs, pwede ka din gumamit nun. Okay. So, ihango mo isa-isa yan dyan. And then the next batch. Okay, ayan, nicely browned. And gustong-gusto ko yung nag-brown din yung ilalim ng all-purpose pot ko. Kasi dyan talaga manggagaling ang flavors. And then next, maggisa-gisa na tayo. Oil, and I'm going to put my onions. I have here chopped onions. Makikita mo yung flavors.
yung caramelization na nanikit sa ilalim ng all-purpose pot, matutunaw po yan. And yan ang magbibigay lasa sa iyong sarsa. And kukunin ko din tong bawang from the marinade. Lagay mo dyan. Mix, mix. If you want it spicy, pwede kang maglagay ng siling labuyo. Chopped siling labuyo. I like my caldereta extra spicy, kaya dinagdagan ko pa ng konti. Okay, and now pwede na natin ibalik yung ating beef. Ayan o, nakikita mo nade-deglaze niya yung browning sa ilalim ng pan. And let's also put liver spread. And 250 grams of Del Monte original style tomato sauce. This is perfect to use because it is made from real tomatoes and tamang timpla na suwak sa Filipino panlasa. Ibalik mo din yung pinagbabaran and water. Ayan, so I'm going to show you, tignan mo, yung mga nanikit dun kanina, mawawala na po yun. Sasama na yan dito sa ating sabaw. And habang pinapalambot natin itong ating beef, nako, lahat po ng mga pampalasa, kakapit po sila. Magsasama-sama po silang lahat dyan. So, papakuluin ko po ito, tapos tatakpan ko. And then, iiwan ko over medium flame for around 1 to 1.5 hours or until lumambot yung ating beef, maging fork tender. But of course, since we are using this all-purpose pot, it's heavy cast iron, talagang siguradong pantay na pantay yung luto and magandang-maganda yung pagpapalambot sa iyong karne. At syempre po, because we are celebrating the 39th anniversary of Del Monte Kitchenomics, ito na, ang paborito ninyo, meron po tayong pa-contest. And ano ang prizes? Major prize, your very own all-purpose pot. Diba? My gosh. And meron tayong mga minor prizes, 10 sets of Del Monte apron na may kasama pang pot holder and mittens. Isn't it bongga? It is. So, paano ba sumali? Paano manalo? Basahin ninyo. Nandyan po yan sa description box. Oh my gosh, your very own all-purpose pot, aprons, mittens. Ay, nako. So, ayan. Kumukulo na. Kumukulo. Na-excite, di ba? Kasi talagang dito, nung tinetest ko tong recipe, I tested this twice. Ang ganda talaga ng lambot niya dahil dito natin niluto sa all-purpose pot and makikita nyo mamaya, dito na din po natin yan isa-serve. So, ayan, kumukulo-kulo na siya. What I'm going to do now is, titikman ko ng mabilisan just in case kailangan mo ng minor seasoning, gawin na natin ngayon. Tastes, I love the anghang. So, tatakpan ko siya. Medium flame. Iiwanan, pero babalikan. Okay, so we have been simmering this for around an hour. And binibisi-bisita ko siya kasi baka matuyuan. So, konting palambot pa to kasi medyo, ayan o, malambot-lambot na but we want it fork tender. Yung walang effort, pag ginanon mo ng kutsara or ng tinidor, yung nahihiwa yung beef. So, konti pa. Let's give it around 30 more minutes. Meanwhile, lutuin na natin yung ating patatas for our mashed potato na ilalagay natin sa ibabaw nitong kaldereta. So, nagpapakulo na ako dito ng hot water.
So this has been boiling and ilalagay ko lang dito yung aking potatoes. Just put it there. Okay, and we just boil this for around 15 to 20 minutes or until malumambot yung ating patatas. Okay? Balikan. Okay, so mukhang malambot na yung aking potatoes. To know, kuha ka lang ng tinidor and tusukin mo. Okay, pag effortless na siyang pumapasok, malambot na yan. So what I'm going to do, I'm going to turn off the flame. And over here, I have cream and butter na papainitin ko lang para matunaw yung butter. So you just heat it up there and hahanguin ko na yung aking patatas. So the potatoes into my bowl. Tama-tama lang kasi malapit na din maluto. Malambot-lambot na din yung aking beef. Okay? And I have here my potato masher. Pwede ko na ding simulang i-mash to. Para ako nagpapa-facial. Teka, let me put a towel under. Okay, and ito is natunaw na yung butter ko. Ibubuhos ko na siya dito. The butter and the cream. And then you just keep on mashing it. Isi-season ko na din to with salt and white pepper. Of course, you can use a mixer. Pwede mong i-beat in a mixer with a paddle attachment if you want. So just keep on mashing it. Perfect. I'm going to set this aside and gawin na natin yung final seasoning sa ating kaldereta. Ooh! Ang bango, oh my gosh. And as you can see, super tender na yan. Tender. Itulak mong ganon ay, diba? Oh, and titikman ko tong maliit na isang pirasong to. Super duper tasty. Pero, mas pasasarapin pa natin yan. Let's put the other ingredients. I have here red and green bell peppers. Sliced olives, green olives. Pickles, sliced. Green peas. And we have quick melting cheese. Palalaputin itong quick melting cheese yung ating sarsa. So let's simmer this for 5 more minutes. Tatakpan ko ulit siya 5 more minutes and then i-assemble na natin. Ipipreheat ko na din yung aking oven around 375 degrees Fahrenheit because what we're going to do is ilalagay natin tong mashed potato sa ibabaw nito. Diba? Super bongga, super festive. And then, we bake it until mag-brown yung ibabaw. And then, nako, ready na ang fiesta. So, haluin ko yan and isisimmer ko pa ng 5 more minutes para maluto yung vegetables and mag-blend together yung mga ingredients na nilagay namin. So, this looks good to me. Makikita mo, the sauce has thickened. And yung amoy niya, my gosh, it's just perfect. Next, i-assemble na natin to para gawin natin siyang pot pie. So, ganito lang kasimple. First, lilinisin ko muna yung gilid ng all-purpose pot. I'm just using a rubber spatula para lang hindi masunog yung mga nasa gilid na yan. Okay? Scrape mo lang ng konting ganyan.
Next, kunin mo yung mashed potatoes mo. Ang challenge nito is, paano mo maiilagay yan evenly? Kaya kumuha muna ako dito ng ice cream scooper. Isuscoop ko muna yan sa paligid. All over. Perfect na perfect to for the holiday handaan sa mga potluck parties. Bongacious na bongacious. Ito na mismo yung dadalhin mo. Pero wag mong kakalimutan yung all-purpose pot. Baka maiwan mo sa potluck. What I love about this recipe, if yung potluck party mo, dinner, napaaga ka kasi magchichikahan pa kayo. Pwede mong ipasok sa oven to reheat. And then, using my small angled spatula, yan. Spread out mo lang. Being careful na yung sauce hindi humalo dun sa mashed potato. Okay, so ayan, pag nalagay mo na siya sa ibabaw, lagyan natin ng konting decoration. Pasadahan mo ng tinidor. Ay, nako. This is super duper bongga. And, hindi lang po ito bonggang tignan ha. Bonggatin po ang lasa nito. Trust me. Super duper sarap. So now, I preheated my oven to around 375 degrees Fahrenheit. Isasalang lang po natin to para lang mag-brown ng konti yung ibabaw. So isalang natin. I'll get my mittens. So 375 oven for around 10 to 15 minutes. Okay, so hanguin na natin. Pinatay ko na yung oven. Oh my gosh. Oh, teka ha. Medyo mabigat. Oh my God, look at that. Medyo may umagos lang dito, but that's not a big problem. Pampasarap yan ang mashed potato. Oh. Ay, nako, napagod ako. Ang bigat nitong kaserola kasama yung laman. Pang fiesta, we garnish it with some spring onions on top. Diba, hindi ba nakaka-proud na dadalhin mo to sa handaan or ito ang iyong handa? Okay, so pinapalamig ko lang ng konti bago ko tikman, pero excited na ako because it looks so divine. So if you are looking for new, exciting, refreshed recipes and cooking ideas, make sure to join the Kitchenomics Club Facebook group. Kasi whether you're already a seasoned cook or baguhan ka palang nagluluto, for sure, marami kang makikita dong bago and exciting na mga recipes, cooking tips and ideas, and magkikita-kita tayo doon for sure. So make sure to join na, now na. So I think ready ko ng tikman to. Dito ko na lang siya bubutasan sa side na to para yung umagos na sauce. Teka, I'll get a nice sandok. Okay, so ito. Halika, tikman na. Gusto ko ipakita kasi gusto ko makita nyo yung layering. At teka, para talagang lagyan muna natin ng ano. So, eto yung kukuhanan ko. Yan, this. Ayan na! O, diba? Oh my gosh, look at that. Siyempre, hanapin mo yung laman. Let's try.
Okay, so kanina ko pa tinitikman yung kaldereta. Kaya titikman ko naman siyang kasama na nung mashed potato natin. Good decision na dinamihan ko yung sili kanina. Kasi, pag kinakain mo na siya with the mashed potato, perfect na yung marriage nung creaminess of the mashed potato and yung spice nung kaldereta. It's really, really bongga. Mapapabilib mo ang mga bisita mo, your family and friends, and most of all, mapapabilib mo ang sarili mo. So what are you waiting for? Gumawa ka na nitong bonggang-bonggang caldereta pot pie, and happy 39th anniversary again to Del Monte Kitchenomics. And I'm going to see you all soon. Kita kits!